Sobrang ganda nung kanilang dagat doon sa Masbate. Nasabi ko na isa yon sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung pumunta ako dito sa Camarines Norte, pumunta ako sa Calanguas, wala akong makakatalo sa Camarines Norte na ganda nung islands ninyo. Sobra. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Morning po. Una po ang aking pagpapasalamat kay Sir John de la Cruz at sa inyo pong lahat sa oras ninyo ngayong araw na ito na binigay para sa akin. Actually, ang request ko ay small group lang pero masaya ako at nagulat ako nung nalaman ko na madami ang pupunta para sa short gathering natin. Ang gusto ko lang naman ay mangamusta sa inyo at magpasalamat unang-una sa inyong boto, sa inyong suporta, sa inyong kampanya para sa akin noong nakaraang 2022 elections. Maraming salamat sa inyo. Pangalawa po ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon nung ako ay Department of Education Secretary at sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ang pangatlong pagpapasalamat ko at huling pagpapasalamat, yun ay galing sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Noong kami po ay nangangampanya noong 2022, gano'n po kami, nagbaylan po kami mula Davao City, paakyat ng Ilocos, tapos paikot, pababa, balik ng Davao City. Dumaan po kami dito sa area ng Bicol at pagkatapos ko pong nanalo bilang Vice President at naupo bilang Vice President, isang beses lang po ako nakabalik doon sa Naga para po doon sa problema namin sa mga teachers na naging biktima ng krimen doon sa Naga. Mabilis lang yung biyahe namin noon. Pinuntahan lang namin yung mga teachers at kinausap namin sila. At tinulungan namin sila kung paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa suspect na tinuturo nila. Tapos, masaya ako dahil nung nakaraang linggo, nakatanggap ako ng invitation. Sabi nung kaibigan ko na tiga-Naga, kung libre daw ako, ay iniimbitahan nila ako na ma-witness yung 100 years na centennial mass, ay 100 years na mass ng centennial coronation ni Ina. So, nandoon kami nung Friday para umattend ng misa at binisita din namin yung mga kaibigan namin doon sa Naga. Kaibigan namin simula noong 2015, 2016, 2019 at syempre yung mga kaibigan na noong 2022 na tumulong sa aming kandidatura. Eh pagkatapos noon, sabi ko, puntahan natin yung island barangays ng Vinsons para tingnan yung makausap yung mga tao. Kami kasi sa Davao City, wala kaming island barangays. Pero napansin ko, maraming probinsyang
ang maraming mga island barangays. So, pumunta kami doon sa Calaguas. Nakausap namin yung dalawang kapitanan nila. Doon sa kanila, 3 babaeng kapitan, 3 barangay. Yung isa wala doon. So, nakausap namin yung barangay council ng 2 barangay nila at nakapagsabi sila kung ano yung mga pangangailangan nila doon at ano yung mga nakukuha nila galing sa national government. Tapos, ngayong araw naman na ito, nag-schedule kami para dito sa Daet, para sa inyo, at sa Legazpi, sa Albay, para sa mga kaibigan din namin doon sa Legazpi, sa Albay. Kung hindi nyo pa po alam, meron pong Office of the Vice President Satellite Office nandoon po sa Legazpi. Yun pong opisina namin doon, sila po yung nagbababa ng medical assistance, burial assistance, livelihood projects, entrepreneurship projects namin, at iba pang mga proyekto ng Office of the Vice President. Maliit lang kami na opisina, maliit lang din yung scope ng budget namin, pero sinusubukan namin talaga na ibigay siya doon sa mga underserved na municipalities sa Bicol region. Masaya ako na, alam nyo, hindi ko kayo binobola. Sa totoo lang, ang dami ko na napuntahan ng dagat. Mahilig ako maligo ng dagat dahil kinalakihan ko yun sa aking mga magulang. Noon kasi, di ba, wala pang internet, wala pang cable, television, ano lang natin, is yung maliit na TV, na sobrang laki pa sa likod. Tapos, scheduled lang yung mga shows na pinapalabas. So, ang aking mga magulang, kapag Saturday or Sunday, lagi pag Sunday, dinadala kami sa dagat, doon sa Davao City. So, parang picnic ba? Doon kakain ng lunch, maliligo, tapos uwi na kaagad sa bahay. Kasi malapit lang din, may mga coastal barangays kasi ang Davao City. At noon, sobrang ganda pa ng mga coastal barangays namin dahil hindi pa siya polluted. Yung sobrang linaw pa, nalala ko pa. Mabato siya, hindi siya ganito kaganda na buhangin siya doon sa aming mabato, pero malinaw yung tubig. Yun yung alala ko. And syempre, kapag yun ang paulit-ulit na ginagawa nung ikaw ay bata pa, nadadala mo siya kapag ikaw ay may edad na. So, pag ako nag-iisip na mamasyal, lagi ang una niyan is kung nasaan yung dagat. Tapos, noon, nabisita ko ang Masbate dahil nagka-problema, kung maalala ninyo, nung DepEd ako, nagka-problema sila sa NPA doon dahil may enkwentro na malapit sa paaralan. Tapos yung mga bata at yung mga guro ay natakot na pumasok sa school, kaya pinuntahan namin, nag-request kami ng stress debriefing sa mga first responders ng Department of Education. Kinausap namin yung mga bata at kinausap namin yung mga teachers na kung anong gagawin, kung takot pa yung bata pumasok or takot yung teacher na pumasok. So nakabisita ako sa Masbate at nung panahon na yon, sobrang dami ng binisita namin na municipality kasi lahat sila apektado. Naghahabulan kasi yung operation ng military tsaka ng hinahabol nila na NPA. So, yung magkatigit-tigit na mga municipality, apektado sila. Pila ka buka itong agyantuan dito? 7 municipalities yung binisita namin sa Masbate. Tapos, kailangan namin mag-overnight doon at nag-overnight kami sa Municipality of Balud sa Masbate. Sobrang ganda nung kanilang dagat doon sa Masbate. Nasabi ko na
Isa yon sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung pumunta ako dito sa Camarines Norte, pumunta ako sa Calanguas, walang makakatalo sa Camarines Norte na ganda nung islands ninyo. Sobra. Akala ko nga, di ba lagi na sinasabi ng mga tao na sa Palawan, syempre Boracay na talaga yun eh. World known na siya. Pero pag magtatanong ka sa mga tao na nakaikot ng Pilipinas, sasabihin nila maganda sa Palawan. Maganda ang dagat sa Palawan. Nakapunta akong Palawan sa Coron, pero masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Bicol Region, sila yung mga nasa taas, top of the list. At nasabi ko talaga na walang mga katalo, kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand. Walang makatalo talaga sa ganda ng mga isla ng Pilipinas. Meron ako nakita na sa tingin ko lalaban dito sa Bicol Region, pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane. Kapag mababa na yung lipad ng airplane, nakikita ko yung mga islands nila, pero hindi ko pa yun napuntahan ang Sulu. Ang mga islands doon sa tabi ng Hulong. Sobrang ganda ng kanilang lugar. Isa yon sa mga pangarap ko na magbisita yung mga island barangays ng Hulong doon sa probinsya ng Sulu. Kaya yon, sobrang saya namin. At masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi ng mga taga-Calanguas, sabi nila, ay, ang swerte mo kasi ganitong panahon, maano na daw yung dagat. Maalon na daw yung dagat. Sabi niya, bigila na ang tumatawid dito pag ganitong panahon kasi malaki na yung mga alon. Pero nung 2 araw na nandun kami, maganda yung panahon. Pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang banggero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya ng tumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Vinsons, nag-courtesy call ako sa kanya sa Municipal Hall. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakabiyahe ng Calanguas na ganitong panahon na walang alon sa dagat. So, sobrang saya dahil pinagbigyan ni Ina. So, yun po, yung iba ko pong mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun. Hindi ko na po ito kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-livestream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Konti lang po yan sila pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.